Muli po ay isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral sa ika-35 kabanata ng Aklat ng Genesis. At bago po yan, tayo ay manalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Lord, turuan niyo po kami sa aming pagninilay-nilay ng iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, na maintindihan, maunawaan namin, Panginoon, ang mensaheng nais mong ibigay sa amin, Panginoon. At dalangin namin, Lord, na maging tungtungan namin ito sa aming buhay mananampalataya upang maging mas malapit po kami sa iyo. Salamat, Lord, sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, purihin ang Diyos. Muli po ay tayo nagbabalik sa ating pag-aaral. Sabi po sa unang talata ng kapitulo 35 ng Aklat ng Genesis, sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo roon noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Ang utos pong muli ito or ang pangungusap ng Panginoong ito ay pagkatapos po ng mga insidenteng nangyari sa lugar ng Shechem, no? At dito makikita natin lahat ng nangyari po sa Shechem ay dahil po sa pagpili or maling pagpili ni Jacob. Kasi alam nating lahat na ang nais ng Diyos, si Jacob ay pumunta ng Bethel, pero sa halip na pumunta ng Bethel, siya ay pumunta ng Shechem. Sa Shechem, ito po ay ang lugar kung saan ang mga tao dito ay makamundo, no? Sila yung mga tao na gumagawa, namumuhay ng taliwas sa nais ng Panginoon. And now, dito po ay muling kinausap ng Diyos si Jacob para bumalik, no, pumunta sa Bethel kung saan yun yung nais yung lugar para sa kanya. Alam niyo po ba na ang tanging lunas, no, sa makamundong buhay, makamundong pamumuhay o buhay na magulo ay ang pagkakaroon ng pakikipaghiwalay sa mundong ito or sa buhay na ito. Like for example, ikaw ay nasa mundo or nasa isang sitwasyon na ang nasa paligid mo ay gumagawa ng hindi nais ng Panginoon, no? Hindi umaakma sa layunin at kalooban ng Diyos sa buhay mo, then kailangan mong umalis sa lugar na yon kasi hindi ka belong doon, no? Ang tanging talaga lang pong solusyon sa isang buhay na makamundo ay umalis ka sa mundo, no? Umalis ka sa mundong ginagalawan mo at pumunta ka dun sa lugar kung saan ka dinadala at inuutusan ng Panginoon. Kagaya po ng nangyari po kay Jacob. So para makaiwas siya, makaalis siya dun sa lugar na yon at makaalis dun sa lugar kung saan ay nakaranas siya ng napakapangit na karanasan, kailangan niyang umalis dun sa lugar na yon at tahakin ang lugar kung saan siya dinadala at nais dalhin ng ating Panginoon. Okay, ang sabi nga dito, kung gusto mo ng bagong buhay, kailangan mong iwan yung luma, no? Kung gusto mo naman ng maayos na pamumuhay, iwanan mo yung magulong pamumuhay. Ayan. So, dito po makikita natin na hindi lang minsan sinabi ng Panginoon, no, na pumunta ka ng Bethel. Maraming ulit niya itong sinasabi kay Jacob. And this time, ako naniniwala na ito yung way ni Lord para ipakita kay Jacob at ibalik sa kanya kung paano sila unang nagkatagpo, no? Yan. So, dito po natin yan makikita. Ayan. Sinabi pa po ng Panginoon kay Jacob na gumawa ka ng altar doon sa Bethel. So, dito po makikita natin na ang nais ng Diyos ay manumbalik tayo doon sa buhay na may tamang pagpupuri, tamang relasyon sa Kanya. Alam niyo po, kung gusto natin na yung ating mga anak o yung mga kasama natin sa buong family ay maging mananampalataya, kailangan po makita yan muna sa atin as a leader or as a head of the family, or kung hindi man tayo yung head ng family or hindi man tayo yung eldest sa family, at least po sa buhay natin bilang isang mananampalataya, makita yung pagbabago at maging magandang huwaran upang tayo po ay gayahin ng mga tao, hindi man sila mas bata sa atin, kundi dahil nakita nila yung magandang nangyayari sa buhay natin sa biyaya po ng ating Panginoon.
At kumbaga po, dito makikita natin ang sabi sa kanya dyan sa verse 1, ipagtayo umuroon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo noong tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. So kasi nung time na tumatakas si Jacob kay Esau, di ba po na-meet niya si Jesus, na encounter niya ang Panginoon, at doon gumawa siya ng altar. Kasi nung time na yon, naging buhay sa puso niya ang Panginoon. At minsan maganda na ating limi-limiin, no? Balikan natin yung unang moment na na-encounter natin si Lord. Nung talagang sobrang na-inlove tayo sa Kanya. Kasi ito rin po yung maglilid sa atin kung paano tayo makapanunumbalik sa tamang pagpupuri sa ating Panginoon. Hindi na iiwasan na kahit na matagal na tayong Kristiyano, dumadating yung mga point na parang nanlalamig tayo, nanghihina tayo, nawawalan tayo ng gana, nawawalan tayo ng oras, parang hinahanap natin sa puso natin yung first time na sobrang in love ka kay Lord, na halos gusto mo siya laging kausap, gusto mo siya laging awitan. Yung may mga pagkakataon dahil nabibisi tayo sa mga bagay-bagay sa mundo na nakakalimutan natin yon. So maganda pong balikan natin yung first time kung saan natin na-encounter si Jesus or si Lord, para po mas manumbalik tayo sa dati nating damdamin sa ating Panginoon. Ayan. So sa verse 2 po, makikita natin dito na sinasabi niya, kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang Diyos-Diyos ang taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito ibinaon ni Jacob sa tabi ng malaking punong malapit sa Shechem. Ayan, so maganda po, no? Kasi ang sabi dito ni Jacob ay itapon ninyo yung mga Diyos-Diyosan, taglay ninyo. Maglinis kayo. Hindi lang basta itapon, no? Yung mga kung ano man yung kinakapitan mo, hinahawakan mo, tinatangkilik mo. Hindi lang niya sinabi na basta itapon. Ang sabi niya pa dito, maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. So, ibig sabihin, hindi lang po siya external cleansing, maging yung internal cleansing. Ano po? Talagang makikita natin dito at makikita natin sumunod yung family ni Jacob kasi alam nila na ginawa yun ng kanilang ama. Alam niyo po ba? Paano natin mapapasunod yung mga tao sa paligid natin dun sa gusto nating mangyari? Kailangan una makita nila sa atin. Kasi useless po kung mag-uutos tayo, magbibigay tayo ng order ng mga bagay-bagay na gusto nating mangyari, and yet tayo naman hindi nila yun makita sa atin. So wala silang mapaghuhugutan ng lakas, wala silang magiging magandang modelo dun sa bagay na yun. But dito makikita po natin talaga, no, sumunod sila kay Jacob. Kaya naniniwala po ako na nakita nila kay Jacob yung way kung paano gawin yun. Then sabi po dito, ibinigay nila kay Jacob ang lahat ng mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat ng ito'y ibinaon, no? Hindi iyan itinago ni Jacob, hindi iyan tawag dito or ipinatabi kung kanino man, kundi ibinaon. Kailangan talaga total surrender, no? Total talaga na pagwaksi, pagtapon, tawag dito, yung alam mo na hindi mo na siya pwedeng balikan pa, no? Kasi alam niyo po, kung tayo ay maglilingkod sa Panginoon na parang bibitawan mo lang siyang saglit, pero alam mo na anytime pwede mo siyang balikan, useless po yun. Dapat talaga, kung talagang nais nating sumunod at nais talaga nating magpaayos sa Panginoon, total surrender, give it up. Ayan, so pwedeng marahil na magtanong yung iba na posible ba na meron silang mga Diyos-Diyosan si Jacob? Yes, possible, kasi kung natatandaan ninyo si Rachel, nung umalis sila doon sa tahanan ng kanyang ama, kinuha niya yung mga Diyos-Diyosan ni Laban. So possibly, no, na meron at meron. Kaya naman talaga nakita natin dito, sinurrender ng mga anak ni Jacob ang lahat ng iyon kay Jacob, at si Jacob ang nagbaon niyon. Ayan, so dito po, wag nating bigyan ng kapangyarihan yung mga anak
natin na magdesisyon sa mga bagay na alam natin na ikasisira nila or sa mga bagay na alam natin ikapapahamak nila. Kung kinakailangan kunin natin yun sa kanilang mga kamay, no? Sa kanilang mga buhay, then kunin natin siya para lang mailigtas natin sila. Same sa ginawa po ni Jacob. Yan. So, kinuha niya yung lahat ng yon. Hindi niya inalaw yung mga anak na sila yung mag-keep or sila yung magtapon, kundi siya yung kumuha at siya po yung nagbaon. Ayan. So, dapat maging magandang example sa atin si Jacob sa larangang ito. Ayan. And then, sabi po dito, bukod po dito, sinabi pa ni Jacob, no, magpalit kayo, magbihis kayo. Yan, sabi niya dito, maglinis kayo ng inyong katawan, magbihis kayo. So, ibig sabihin talaga na ayaw ni Jacob sa paraang ito yung partial, no? Partial submission. Hindi niya gusto dito yung partial, kundi yung kabuuan. Sabi ko nga kanina, hindi lang sa external, but even in the internal cleansing, yung ni-required ni Jacob para sa kanyang mga anak. Pag sinabi po kasi talagang garments, no, or yung damit sa Biblia, ito po ay tumutukol sa character, no. Ito ay tumutukol sa inward life, no. Kaya kumbaga po dito makikita talaga natin na pinapakita po ni Jacob na talagang yung paglilingkod at paglapit sa Panginoon dapat may kabanalan, may kalinisan. Ayan. Mapapansin din po natin yung sinabi dito, maging yung mga hikaw. Kasi po yung hikaw noon, ng panahon na yun, ang pagsusuot po ng mga hikaw, yan po ay mga pagan belief, no? Yun yung mga kaugalian ng mga pagano na kung saan itong paglalagay ng hikaw noon ay may koneksyon, no, sa kanilang kultura, no? Ayan. So, dito din talaga hindi lang yung mga Diyos-Diyosan na nakakapitan, hindi lang din yung pagbibihis, paglilinis, sabi ko nga kanina, internally and externally, at maging po yung mga kultura na nakagisnan, mga nakaugalian. Ayan, so talagang pinatanggal po ito lahat ni Jacob sa kanyang mga anak, apo. Ayan, so sabi po sa verse 5, ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki. Ayan, kaya't walang nangahas humabol sa kanila nang sila'y umalis. So, sa verse 5 and 6, makikita talaga natin na sinidlan ng takot ng Panginoon yung mga tao sa paligid niya. It's God's way to protect Jacob's family. Ayan. So, alam niyo po, kung sa tutuusin, kung titignan ng mga tao, pwede naman sa galit nila, no? Yung galit nila, magsama-sama sila, mag-connive sila para lang ubusin yung lahi ni Jacob, no? Pero hindi yun nangyari kasi nga po, yung protection ng Panginoon sa mga taong sumusunod sa Kanya ay patutunayan niya hanggang sa mangyari yung Kanyang ninanais. Kaya kung po makikita talaga natin dito na yung takot dun sa paligid, no, yung mga karatig bayan ay ibinigay ng Panginoon sa puso ng mga taong ito upang hindi nila magalaw ang lahi ni Jacob. Ayan. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa sila ng altar na tinawag niyang El Bethel, no? Ang lugar na iyon, sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid. Makikita po natin dito na nagkasala si Jacob sa Panginoon, pero sa kabila ng kanyang pagkakasala ay pinilit niya na sundin kung ano yung nais ng Diyos. Kaya naman, sa kabila ng nagkasala si Jacob, nakamtan niya po yung protection ng Diyos. No? Sa halip na matakot siya dahil sa galit ng mga tao sa paligid, dahil sa kanilang nagawa, is mas ginawa niyang sumunod sa Panginoon kaysa matakot. At doon, nakita natin yung protection at yung pagkilos ng Panginoon sa kanilang buhay. Sabi po dito, namatay si Deborah na nag-alaga kay Rebecca at inilibing sa tabi ng malaking puno sa gawing timog ng Bethel. Ang dakong iyo ay tinawag na roble ng pagluha. Yan, wala naman tayong masyadong alam patungkol kay Deborah, pero ang isa lang pong malinaw, siya yung naging sa ating term is yung tagapag-alaga or alalay ni Rebecca. At
Dahil po, even yung lugar kung saan siya namatay ay pinangalanan, no? Tinawag din na roble ng pagluha. So, meaning to say, si Deborah po ay minahal ng buong family. So, kung mahalaga siya sa family. Kasi, hindi naman lahat ng kasama nila is pinangalanan, no? Pero dito, pinangalanan si Deborah and even yung place kung saan siya namatay. So, ibig sabihin po, mahalaga si Deborah sa family na yan. Okay, verse, pagbalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling nagpakita sa kanya ang Diyos at siya ay binasbasan. Jacob ang pangalan mo, ngunit mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak. Darami ang iyong mga lahi at sa kanila ay may mga magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. At iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong palatandaan sa lugar na pinagtagpuan nila. Binuhusan niya ito ng langis at alak bilang tanda na ito'y ukol sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon. Kaya kung po mapapansin natin, no, kapag merong mga kagaya nito, yung mayroon silang natutupad na utos ng Panginoon, talagang si Lord idirekta, no, na nakikipag-usap sa kanila to yung bang parang sabihin sa kanila yung blessings, no? Inulit yung blessing na sinabi niya kay Abraham, kay Isaac, at ngayon naman ay kay Jacob. So, alam nyo, nakakatawa lang, no, na ang Panginoon talaga is kung ano yung ipinangako niya noon, talagang tutuparin niya yun. At yun ay lagi niyang nire-remind sa mga tao. Although alam naman for sure ni Jacob kung ano yung promise ni Lord sa kanyang lolo na si Abraham at sa tatay niyang si Isaac. Pero ngayon, inulit-uli yun ni Lord sa kanya. At dito po ay binigyan siya yung confirmation talaga ng pagbabago ng kanyang pangalan. Ang sabi sa kanya, God called him by his new name, Israel. Ayan, dito po makikita natin, meron siyang name, old name. Ang dami niyang gawang kasalanan. Actually, dito nga katatapos lang din ang ginawa niyang kasalanan. But si Lord, kahit alam ni Lord yung kanyang dating pangalan, maging yung kanyang mga kasalanan ngayon, noon, si Jacob, tinatawag siya ni Lord sa kanyang bagong pangalan. Ayan, so diba? Ganon din po tayo. Yung ating old life, yung ating old self. Alam ni Lord yan, wala naman tayong maihahide. Pero, tinatawag tayo ng ating Panginoon sa ating bagong identity. Yung bagong identity na natin ngayon is not yung makasalanang May or makasalanang Percy, makasalanang Usel, kundi tinitingnan niya na tayo bilang anak niya, no? Na kanyang nilinis, binago at pinagpapala. Ayan. So again, ito yung pagpapaalala muli ng kanyang bagong pangalan, no? From the name Jacob to Israel, no? Dito po laging parang yung siniset ni Lord yung mind ni Jacob na hindi ka na ngayon si Jacob, ikaw na ngayon si Israel. 'Di ba? So dito talaga makikita natin na si Lord patuloy niya sa ating ipinaalala na ikaw bago ka na ngayon, anak na kita, no? So kailangan dapat tayong mga Kristiyano kalimutan natin yung old self natin kasi we have a new name na ibinigay ng Panginoon at yun ay ang pagiging mapagtagumpay na anak ng Diyos. At mapapansin po natin, no, hindi lang sa kanyang pangalan, hindi lang siya basta binago yung pangalan, kundi sinabi din ni Lord na sa lahi mo manggagaling, no, ang hari. Ayan. So, talagang very specific yung mga binitawang salita ng Panginoon. Same sa mga binitawan niyang salita from Abraham, Isaac hanggang kay Jacob. Ayan. Sa verse 16 po, sinabi, umalis sila sa Bethel. Nang sila'y malapit na sa Ephrata, naramdaman ni Rachel or ni Raquel na manganganak na siya at napakatindi ng kanyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, lalaki na naman ang isisilang mo. Nasa bingit na siya ng kamatayan at bago siya nalagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Benoni. Ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. Si Raquel at inilibing sa tabi ng daang patungo sa Ephrata na ngayon ay Bethlehem. Yan. Ang punto
Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng batong pananda at hanggang ngayon makikita pa rin ang panandang iyon sa puntod ni Rachel. Nagpatuloy sa paglalakbay sa Israel at nagkampo sa kabilang panig ng Tore ng Eder. Ayan. Dito po makikita natin dahil sa tindi ng kompetisyon ng magkapatid na si Leah at si Rachel pagdating po sa pagbibigay ng anak sa kanilang asawa. Still, kahit nasabihin natin na victory, nanalo naman din may panalo, hindi naman natin nasasabing talunan si Rachel kasi binigyan siya ng 2 anak na lalaki. But, nakakapagtaka na sa kabila ng binigyan siya ng pangalawang anak na lalaki kagaya ng hinihingi niya kay Lord, pinangalanan niya pa rin yung kanyang huling anak na Benoni, na ang ibig sabihin, son of my sorrow. Diba? Grabe, mag-iisip ko, bakit ganon yung naging pangalan na binigay ni Rachel, sa kabila ng yung meron naman siyang tagumpay na nakuha, is binigyan niya pa rin ng pangalan na sorrow yung kanyang anak. But alam niyo po, nakita ko dito, kahit pa sino yung maglagay ng pangalan sa atin, kahit pa yung pinakamahal tayo na tao na yan, still, magmamatter pa rin kung ano yung ilalagay na pangalan ng ating Ama sa atin. Kaya naman, nakita po natin dito sa kabila na Benoni or sorrow, sorrow yung ibig sabihin ng pangalan na ibinigay sa kanya ni Rachel, still, binigyan siya ng pangalan ni Jacob na Benjamin. Na ang ibig sabihin ng Benjamin is son of my right hand. Ayan. So, dito makikita natin talaga na very powerful ang name. Kaya, kung pangit na yung pangalan mo from yung former name mo, huwag mo na siyang balikan. Sabi, i-embrace mo yung new name na binigay sa iyo ng Panginoon. Which is, nakakapagpalapit sa iyo sa Panginoon ng mas matindi. Ayan. So, dito po makikita talaga natin, Benjamin, yung sinabi, the right side was associated. So, ibig sabihin, the son of my right side, yung son of my right side. So, ang ganda lang ng message or yung meaning ng pangalang ibinigay ni Jacob ni Israel sa kanyang bunsong anak. Ayan. So, makikita po natin dito na son of my strength, ang ibig sabihin, yung son of my right hand, ibig sabihin, pag right hand kasi nandyan yung lakas, diba? So, ang ibig sabihin, son of my strength or son of my honor. So, ang ganda lang talaga ng binigay na pangalan ni Jacob kay Benjamin. Okay. Kaya nga sabi dun sa Exodus chapter 15 verse 6, your right hand, O Lord, has become glorious in power. Your right hand, O Lord, has dashed the enemy in pieces. So yung right hand talaga nagsisimbolize talaga siya ng power, nagsisimbolize talaga siya ng strength. And kaya naman, di ba, even si Jesus Christ nasa right siya yung right hand ng ating Ama, ng ating Diyos Ama, at siya yung nakaupo sa kanang bahagi ng ating Diyos. Yan sinabi niya, he sit at the right side. Yun sabi ng Panginoon. Ayan, so I have set the Lord always before me because He is at my right hand. I shall not be moved. Ayan, so talaga maraming symbolism yung right hand. So, yun po, makita natin yung ibinigay na name ni Jacob kay Benjamin or ni Israel kay Benjamin is very symbolical. Sabi pa nga dito, si Jesus sits at the right hand of the Father, the position of strength and honor. And tayo din naman, we sit there with Him. If you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Okay, so dito po makikita natin dahil tayo ay panig ni Kristo, so tayo po ay nandoon sa luklukan ng Diyos, doon sa posisyon kung saan meron tayong kapangyarihan at meron tayong lakas. Hindi sa ganang atin, kundi sa ganang ating Panginoong Jesus. Okay? So, tandaan natin, ito ay bunga din ng curse ni Jacob. Naalala niyo po ba nung time na
hinahanap ni Laban yung kanyang mga Diyos-Diyosan. Kung natatandaan po ninyo yon na sinabi ko, tandaan natin na yung ating bibig, yung ating salita ay may kapangyarihan. Nang sinabi po ni Laban na nawawala yung kanyang mga idols, hinanap niya po ang sabi po ni Jacob doon, mamatay na. Diba? Sabi niya, kung kanino man yung idols na yan, yung Diyos-Diyosan na yan ay mamatay. Diba? Sabi niya doon. So dito makikita po talaga natin na may power yung salita natin. So be very careful. Pangalawa pa po na sinasabi natin na ang salita natin ay may kapangyarihan. Naalala niyo po nung sinabi ni Rachel sa Genesis chapter 3 verse 1 yata yun, nung sinabi niya na kay Jacob, nabigyan mo ako ng anak, kung hindi ako ay mamamatay. Ayan. So nangyari po yung dalawang bagay na yon, yung curse ni Jacob at yung sinabi ni Rachel. So she had children and she died as a result. So dito po makikita natin makapangyarihan yung mga salitang inuusal natin sa ating mga bibig. Kaya sikapin po natin, no, na kung merong lumalabas na salita sa bibig natin, ito ay magbibigay ng blessing, magbibigay ng encouragement, magbibigay ng pag-asa sa lahat. Kaya naman talaga po lagi natin tatandaan na mag-ingat tayo sa ating pagsasalita. And dito din, makikita natin, di ba? Alam naman natin kung gaano kamahal ni Jacob si Rachel. So, hindi ibig sabihin na tayo ay super close kay Lord. Again, paulit-ulit ko itong sinasabi para wala nang nagko-question sa RCCI na, ay bakit na kung kailan lumapit ako kay Lord, ito yung naranasan ko, ba't ganyan? So, lagi natin tandaan po, no, na kahit tayo ay lumapit sa Panginoon, kahit tayo ay sumusunod ng buong buo sa Panginoon, hindi po yun nangangahulugan na tayo ay magkakaroon na tayo ng comfortable at easy life, no? Sa halip, talaga po, yung buhay talaga natin is a constant challenge, no? Constant, po talaga siya, yung talagang kailangan talaga nating makita na yung buhay natin is para tayong hinahasa, no? Kaya naman talaga kailangan natin ng patuloy na pagtitiwala sa ating Panginoon. Okay, so tayo po'y magpatuloy sa verse 22. Samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyon, sumiping si Ruben kay Bilha na isa sa mga asawang lingkod ng kanyang ama. Nalaman ito ni Israel, 12 ang mga anak na lalaki ni Jacob. Kay Leah, ang naging anak niya ay sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar at Zebulun. Kay Raquel, si Jose at si Benjamin. Kay Bilha, na alipin ni Raquel ay si Dan at si Neftali. Kay Zilpa naman, na alipin ni Leah, ang naging anak niya ay si Gad at Asher. Sa Mesopotamia ipinanganak ang lahat ng ito. Okay, so dito mapapansin natin si Ruben ay ang unang anak ni Jacob kay Leah. So biologically, ibig sabihin, kumbaga parang legally, no? Kasi talagang ipinakasal naman talaga si Leah kay Jacob. So, si Ruben talaga yung panganay niyang anak, no? Pero tong si Ruben, gusto ko po ma-emphasize sa inyo to kasi sa later part ng Genesis or even sa mga susunod nating mga kabanata, magtataka kayo na bakit si Ruben ay hindi siya na-recognize as firstborn. Yan. So, samantalang siya naman talaga yung firstborn. So, makikita po natin yan sa mga huli, mga part na yan. So, kaya binibigyan ko po ng emphasis na dito po, si Ruben ay nagkasala sa kanyang ama. Sa anong paraan? Sinipingan niya yung asawang alipi ng tatay niya, si Bilha. Okay? So, sa verse 27, dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, na tinawag ding lungsod ng Arba o Hebron. Dito rin tumira si Abraham. Si Isaac ay 180 taon nang mamatay at mamahinga sa piling ng kanyang mga ninuno. Siya ay inilibing nila Esau at Jacob. Again, ulitin ko, si Ruben po ay panganay na anak ni Jacob. At sa kanyang mga anak, siya yung inaasahan na kumbaga, siya yung magmamana ng covenant, no? Kasi siya yung panganay eh. Pero,
magtataka tayo, hindi naman din tayo magtataka na yung pamilya kasi ni Jacob ay yung pamilya na punong-puno ng conflict, punong-puno ng competition, 'di ba? Ang dami nilang mga maling mga pag-uugali, no? Yung may pagkaaway-away, pagkakagulo. Kaya hindi na tayo masusurprise kung bakit magagawang magkasala ni Ruben ng ganito katinding kasalanan. Kasi very offensive yung kanyang kasalanan. Imagine nyo, yung sipingan niya, yung asawa or naging asawang alipin ng kanyang tatay. So, isa yun sa pinakapangit na gawi or isang masamang kasalanan talaga to ng anak sa kanyang ama. Okay? So, kaya kumaga po makikita talaga natin, so si Ruben disqualified na talaga siya sa pag-receive, no, ng yung blessing, kagaya ng blessing na na-receive ni Isaac at saka ni Jacob. Now, sino yung sumusunod kay Ruben? Si Simeon at saka si Levi. Pero dahil po sa kasalanan ni Simeon at ni Levi, doon sa ginawa nila doon sa kina Shechem, kay Hamor at saka kay Shechem, even sila po ay disqualified na rin doon sa blessings na dapat ibinibigay, no, ng tatay doon sa kanilang anak na kumaga kung hindi qualified yung panganay, dapat yung susunod, tapos yung susunod, kaya lang sila yung sumusunod, no? Si Ruben, tapos si Simeon at si Levi. So sino yung sumusunod sa kanila? Yun po si Judah. So yan. So fourth son si Judah, at si Judah ang magdadala ng Messiah, or sa kanyang lahi magbubuhat yung Messiah, kasi na-disqualified yung panganay hanggang sa pangatlo. Ang sumusunod na po dito ay si Judah. Kaya kung mapapansin po natin, si Jesus Christ, the Messiah, came from the tribe of Judah. Dahil si David ay nanggaling din sa tribe ni Judah. So ngayon, it makes sense na, no? Na hindi na tayo magtataka na bakit hindi sa panganay nagmula si Jesus Christ? Supposed to be dapat sa panganay, di ba? Kung hindi man kay Ruben, dapat yung susunod. Pero bakit kay Judah na pang-apat na anak? Kasi po si Judah, sa kanilang apat na magkakasunod, siya lang yung naging qualified, dahil yung tatlo is nagkasala sila sa kanilang ama, or hindi lang sa ama kundi sa ating Panginoon. Ayan. So, makikita natin yung family ni Jacob is an example of dysfunctional family. Pero bakit inalaw ni Lord na sa family nila manggagaling yung Messiah o yung promised seed, no? Pinili ng Diyos yung family na to, hindi dahil sila ay spiritual men, hindi dahil sila talaga yung yung pinangakuan na ng Panginoon. Hindi na niya pwedeng bawiin. Pero alam niyo po ba na pinili ng Diyos yung family na to na pagmumulan ng Messiah, ng ating tagapagligtas, by His grace alone. So they don't deserve it, no? They are not qualified. Yet, si Lord pa rin yung nag-qualify sa kanilang family para maging daluyan po ng kaligtasan ng lahat. At yun po ay hindi dahil sa kanilang galing, hindi rin dahil sa kanilang pamilya, kundi dahil po sa biyaya ng Panginoon. Kaya kung mapapansin po ninyo, even tayo, we don't deserve, no? We are not deserving din. Pero dahil sa biyaya po ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon, tayo po ay nagkakamit ng kaligtasan, no? Hindi sa ating kuha, kundi sa kanyang biyaya. Okay? So, dun po sa verse 27, Jacob visits his father. Yan. Diyan nakita natin na dinalaw ni Jacob yung kanyang mga magulang. So dito makikita natin, no, 20 years, no, after 20 years, ngayon ay binabalikan niya at dinadalaw niya bilang pag-alala sa kanyang mga magulang. Ayan po, so makikita natin dito sa 28, now the days of Isaac were 180 years, and Isaac
breathed his lasts, and he died and was gathered to his people, old and full of days. So dito makikita po talaga natin na sa pamamagitan po ng biyaya ng Panginoon sa kamay ng Diyos, nag-unite yung magkapatid, no? Nag-unite sila, nagkasundo silang muli, nagkasama muli sila. At no, yung biyaya din ng Diyos sa pamamagitan din ng kamay ng Panginoon, yung magkapatid na ngayon ay nagtutulungan, no, para ihatid sa huling hantungan ang kanilang ama. Yun, so inilibing nila ang kanilang ama. So diba, ang ganda-ganda lang din talaga ng kung tayo ay susunod sa plano ng Diyos, kung tayo ay makikinig sa kanyang salita, sa kanyang boses, talaga naman po na maiaayos yung lahat. Ang kailangan lang po talaga natin ay total surrender at tiwala sa ating Diyos, sapagkat siya lang ang makapagpapatupad ng mga bagay na ninanais ng puso natin according sa kanyang kalooban. Kaya sana po may natutunan tayong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.